Hello po mga ka-off duty, anyong. Ngayong araw na ito ay papag-aralan natin ang formal sentence endings. Ibig sabihin, paano ba mag-conjugate ng verb in Korean language para maging interrogative form. In Korean language po, there are two ways po para po mag-conjugate ng verb. Halimbawa po, nagtatapos ito ng vowel at kung ito naman ay nagtatapos ng consonant. Paano po ba mag-conjugate kung ang verb sa Korean language ay nagtatapos ng vowel? Ito po ang ating ilalagay. Okay, ang halimbawa po natin ay kada. Ulitin po natin, kada. Ang ibig sabihin po nito sa English ay to go. Ngayon tatanggalin po natin yung da at ipapalit nga po natin ito. Okay? Ang basa na po dyan ay, sabayan niyo po ako, kamnika, kamnika. Ngayon gagawin natin question. Where are you going? Okay, saan ka daw pupunta? Ano po ba ang saan sa Korean language or ano ang where? Ang where po in Korean language ay odi. Odi에 갑니까? 어디에 갑니까? Okay, where are you going? Now, ngayon naman po ang verb natin ay halimbawa ay nagtatapos ng consonant. Ang verb po natin na gagamitin ay mokda. Mokda. Ang ibig sabihin naman po nito ay to eat. Ano po ang gagamitin natin pag tinanggal po natin ang da form? Ito. Alright, anong basa po ngayon dito? Moksumnika. Moksumnika. Ngayon gagawin natin question. Tatanungin natin kung ano yung kanyang kinakain. Ang what po sa Korean language ay mut. Okay, mut. Since ting po yung ating itinatanong or bagay, ang gagamitin po natin ay ul. Okay? Musul, muksumika. Ito yung kinakain mo. Always remember po, kung ang ating po noun or ang ating subject ay referring to place, dadagdag po natin doon sa word after ay e. E. Halimbawa po, ang ating place ay Manila. Manila e. Okay? In Manila. Halimbawa naman po, ang ating subject or ang ating noun ay referring to things. Kagaya nga po nung tinatanong kung ano din yung kinakain, bagay po yon, sigurado yon. Ngayon, ano po yung ating dadagdag? Ul. Ulitin po natin, ul. Ano nga po ulit pagka-place? E. Ano nga po pagka-things? Ul. Kung may natutunan po kayo sa ating lesson ngayong araw na ito, pwede po kayo mag-type sa comment section, pero iiwanan ko po kayo ng assignment. Una po na, verb, kada. Ang ibig sabihin po nito ay to write. I-identify po muna natin ang verb kung ito ay nag-e-end ng vowel o kung nag-e-end ng consonant. Number 2, pakda. Pakda. Ibig sabihin po nito ay to receive. To receive. Paano po natin siya i-conjugate? And number 3, kung buhada. Kung buhada. Okay, again, pwede niyo pong i-type sa comment section kung paano niyo po i-conjugate yung tatlong word na aking ibinigay. Hanggang sa muli po, paalam.